So we have here our Jumper 600P. So this is the main unit and this is the accessory unit. So first we're going to open the accessory unit. So pagbukas po natin, makikita po natin yung manual. So nakasama po dito dapat yung mga parts na nakalagay. Pero nabuksan na po natin siya. Then meron po tayo ditong toko. Ito po yung probe natin sa toko. Meron po tayong probe nung dalawang fetal monitor, fetal heart rate. Then meron po tayong ditong sa NIBP. We have also our temperature probe. Then andito po yung ating power connector. Then ito po yung ating pulse oximeter. Then meron po, ito po yung 5 lead po natin na ECG. Then ito po yung connector for auxiliary connections. Then ito po yung mga pang-grounding. Ito po yung ating ECG electrodes. Ito po yung ating ultrasound transmission gel. Ito po yung gel na ginagamit para sa ultrasound. Ito po yung ating thermal paper for printing. Ito po yung ating maternal belt. Ayan. So, ayan po yung mga accessories na kasama po dun sa ating unit. Ito naman po tayo sa ating unit. Ito po ang ating power button. Ito po ang kanyang control panel. Ito po ang kanyang indicator for charging and battery. And ito po ang kanyang button knob. So, naiikot po siya and pang-click din po siya. Then, dito naman po sa kanan. Sa kanan makikita po natin ang ating fetal heart rate 1 and fetal heart rate 2. Sa baba naman po, in the lower left, ito po yung fetal marker. And sa kanan, lower right naman po kanyang toko. Then dito naman po sa kanyang kanan, yung placement po na ang ating mga probe. And dito po nilalagay yung fetal marker. Dito po nilalagay yung dalawang fetal heart rate and toko. Then proceed naman po tayo sa kaliwa. Sa kaliwa naman po, dito po makikita ang ating temperature. And yung ECG, yung ating NIBP, and yung last po yung SpO2 or pulse oximeter. Then sa likod naman po, dito po natin makikita ang kanyang AC. Then yung pang-on po. Then yung kanyang CMS or Central Monitoring System. So and yung USB. Ayan, and yung ito po yung sa nurse call. And kung i-connect naman po natin itong power connector niya, kailangan po muna natin connect sa kanyang sa likod, sa kanyang connector. Ayan. Then dun pa lang po natin i-connect siya dun sa saksakan. Then kapag saksak po natin, may iilaw po dyan sa kanyang indicator, meaning naka-power na po siya. So, bali ngayon po, i-connect na po natin yung ating mga fetal heart rate. So, first, ito pong fetal heart rate 1. Kalakita nyo po, US 1. Then fetal heart rate 1 po siya. I-connect po natin siya dito sa kulay pula. Then, ito po, kung makikita nyo itong marker na yan, isasakto lang po natin siya sa marker na nandun sa baba. Ayan. Connect lang po natin siya dito. Yan. Then marinig nyo po na nag-click. Ibig sabihin po na nakakabit na siya. Then yung fetal heart rate 2 naman po natin is ito. Ganon din po. I-connect lang din po natin gamit yung sa marker. Hanapin po natin yung marker niya. And ito po. Nasa taas, i-align lang po natin siya dun.
Yan, kiklik lang po. Marinig lang pa natin yung click. Then, yung toko naman po. Ito po yung toko. Kukonect lang din po natin siya. Ayan. Kukonect lang natin siya dito sa baba. Ayan, mag-click lang din naman yun. Then yung ating fetal marker. Ito yung ating fetal marker. So, lagay muna natin siya dito para hindi tayo maguluhan. Ito, isilagay po natin dito. Then, ito po, isilagay natin dito. Then, yung fetal marker, which is ito, is i-connect po natin siya dito sa ilalim. Ayan. Mag-click lang po siya. Then, ilalagay din pa natin siya dito. Ayan. So, ganyan po ang kanyang setup. Dahil twin po ito, dahil pang twin po yung setup natin, yung isa po talaga is nakalapag lang po talaga siya. Or kung may mapapaglagyan po kayo, much better. Then, next naman po natin ikakabit is itong pulse oximeter. Itong pulse oximeter naman po is nandito po siya sa kaliwa. Ayan, dito po natin siya makikita. Then, yung pulse oximeter is tingnan lang po natin yung marker. Ito po yung marker niya. So, nakaganyan lang po siya pag i-connect. Ayan. Then, next yung ating NIBP. Ito po yung ating NIBP. Yan, so ito po yung kailangan i-connect dito. Pagka-click nyo po, itutulak po, diba? Then, ikot nyo po pa kanan konti. Pakaliwa. Para mag-lock po siya. Yan, so hindi na po yung matatanggal kahit hila-hilahin. Then, next naman po natin is itong temperature probe. Ito po ang ating temperature probe. Yan. So, bali, ito po yung kanyang probe. Isasaksak lang po natin siya dito. Yan. Dapat po mag-click. So, nakakonect na po siya. And lastly po is yung ating 5-lead ECG. Ito po yung ating 5-lead ECG. Then, isasaksak lang po natin siya dito. Isasakto lang po natin siya doon. Kasi ito po, may awang na po na yan. Isasakto po natin siya dito. Sa taas. Kung makikita nyo po siya dyan sa taas. Yan po, isasakto po natin siya dyan. Lagay. Isakto lang po natin. Ayan. Wala po siyang click, pero mag-fit po siya pag nakapasok na po siya. Then, after po nun, kung kailangan na po natin i-retract, so kailangan na po natin gamitin, dito po sa taas, ayan, may iaangat lang po natin to. Ayan, makikita nyo po yan, mag-click po yan. Ayan, sabihin nakaangat na po. Then, ayan na po. Kompleto na po yung ating setup. Then, ipapakita ko naman po yung ating printer. Ito po yung ating printer. Nandito po siya sa harapan natin. Then, kung bubuksan po natin siya, ito po yung laman. Ito po yung printer paper na ginagamit, which is a thermal printer paper. Ang paglagay po niyan is C. Dapat naka-C po siya pag nakalagay. Ayan. So, nakaibabaw po itong ipapagprintan. Tapos, dapat po nakalatag po siya na nakaganyan. Tapos, nakalabas po siya kahit konti. Then, click lang po natin dito. Ayan. Magkiklik po siya pag nakasarado na. Then, hindi na po yan magbubukas kapag hinila-hila. Ayan. Then, kung bubuksan po natin yung ating fetal monitor, just press lang po natin itong power button for 2 seconds. 1, 2. Then, bitawan na po natin. Then, magbubukas na po siya. So, hintayin na lang po natin.
Then while waiting, didiscuss ko na po dito yung mga buttons na nakalagay. First, ito po ang atin increase volume, decrease volume, Toco reset, print. Ito po yung freeze, awaken. Ito po yung nag-vibrate po para po gumising si baby. Then NIBP and yung ating menu. Ayan. So pagbukas po natin, ito po ang ating makikita. Yan. Ayan po yung ating makikita. So, nakita nyo po sa taas, may mga nagpa-flash. Ibig sabihin, ECG LED off, temperature low. Ibig sabihin po, may gumagana na po yung ating mga kinabit na mga probe. Ibig sabihin, sa SpO2 sensor off. Ibig sabihin po, wala pong nakalagay doon sa SpO2. Ayan. Then, i-discuss po natin isa-isa yung mga nakalagay dito sa baba. And yung screen, and yung mga patient, and yung mga parameters na nandito. So first, i-discuss po muna natin yung mga parameters na nandito. So ito po yung muna is yung sa ECG. Ito po yung respiratory. Ito po yung NIBP natin. Ito po yung sa pulse. Then ito po yung fetal heart rate ng baby. Fetal heart rate 2 para sa twin. And Toco. Ayan po sila. And yung heart rate, SpO2. And NIBP, RR, yung respiratory rate, and temperature. At nandito po yung mga parameters na kailangan po natin sa kanan. Then, pwede mo naman po natin siyang palitan kung gusto nyo pong palitan yung view. So, punta po kayo dito sa toggle screen. So, gagamitin po natin itong knob natin. Then, click lang po yung toggle screen. Pag pinlik nyo po yung press. Ayan. Kapag pinress po natin siya, so isang press lang po. Balitan pa po natin. Ayan. So, parameters na po ang mga nakikita natin kapag nandyan po tayo sa sa screen na to. So, kunyari po maglalagay ako ng temperature. So, nasaan ba yung temperature? Ayan. Temperature. Nilagay ko po yung aking daliri. So, malamig po ngayon kaya hindi pa po siya naangat. Daliri lang po yung nilagay ko. Ayan. Kaya hindi po siya masyado angat. Pero nakita niyo po umangat po siya. Kasi mainit po yung temperature natin. Ayan. So, sa fetal heart rate naman po kung gusto po natin ma-check, ito po yung fetal heart rate 1. Kapag ano po ako dyan. Ayan, nakita niyo po. Tinatap-tap ko lang po. Ito yung fetal heart rate 1. Then, check naman po natin yung fetal heart rate 2. Itatap ko lang din po. Ayan, makikita po natin. Fetal heart rate 2. Then, yung Toco naman po is dito. Ayan, umangat ba yung value habang pinipress ko po ito. Then, yung heart rate and RR is nandun po sa mga probe. So, hindi na po natin siya mapapakita. Ang SpO2 po is nandito. Bali, ito po yung kanyang S-pulse ox. Ayan. So, pag nilagay po natin yung daliri natin dito, ayan. Nilagay po natin yung daliri natin dito sa pulse ox, is may lalabas po dyan na value. Hintayin lang po natin. Ayan. May lumabas na po ng value. SpO2 and pulse rate. So, dito naman po yan. So, nakita na po natin itong parameter screen. Palitan lang po natin. Yan. So, ito po yung one of the most important screen po natin is yung graph po. Ito po yung sa heart rate. Ito po yung sa heart rate sa taas. And ito po yung sa concentration. Then, sorry for the wrong terminologies. Ito po pala yung ating fetal heart rate and yung contraction. Contraction. Then, dyan po, dito po lumalabas yung wave kapag naglagay po tayo dito. Ayan, may lumalabas po na wave.
Ayan po, kita nyo po yun. Then, kapag gagamit naman po tayo ng marker, may magmamark naman po dyan. Ayan, ito po yung ano. Ayan po yung speed niya. Then, kung pupunta po tayo dito sa naka-default po kasi is 1 cm yung waveform po natin. So, dito na po tayo sa screen. And, unang-una is yung silence dito sa button sa pinakakaliwa. Ayan, makita po natin itong silence button. Ayan. Kapag kinlik po natin siya, may lalabas dito na silent. Ayan. Ibig sabihin, naka-silent po siya and hindi po mag-a-alarm yung ating fetal monitor for 1 minute only. Then, yung toggle screen naman po, yung kanina, pag pinindot mo natin yung toggle screen, ayan, magpapalit po yung screen para makita po natin iba't ibang wavelength. Waveform po pala, waveform. Ayan, then sa sound channel naman po, is kapag kinlik po natin sound channel, ibig sabihin magpapalit po tayo ng selected channel, ibig sabihin dito 5. Then kapag in-increase naman po natin, pinindot po natin itong increase button, ayan, nakita po natin mag-increase po yung value nung speaker. So, ang loudest niya po is 7 lang. And then, ang minimum niya is 5. And so, balik po tayo, palitan po natin sound channel. So, 1 po natin ilalagay. Pero depende po sa inyo kung anong gusto niyo pong marinig. Then, next naman po is manage maternal. Then, dito po is maglalagay po tayo ng ating bed number. Kunyari, may bed number 27, 28, 29. Diyan po natin ilalagay. Then, yung patient ID, dito din po natin ilalagay. Yan. Then, name. For example, maglagay po tayo ng name. Scroll lang po natin ito hanggang makaikot po tayo. Then, kunyari po, click natin T, E, S. Balik po tayo. Ayan. Then, enter. Ikot lang po natin tong knob. Then, press enter. Yan. Then, dito pa kung ilang weeks na po si baby. Yan. Kung ilang weeks na po siya, kung ilang days na po. And yung parity, kung pang ilan po siya sa mga siblings, then save lang po natin. Yan. Kapag sinave po natin yan, ayan, makikita nyo po, nandito sa taas, yung pangalan ng patient. Then, yung bed din po niya. Then, dito po, so, okay na po tayo sa manage maternal. Then, ECG lead, kapag kailangan po natin sa mga ECG po yan. Ayan. And ECG gain. Pwede po natin palitan yung gain sa ECG. So, ito po. Kapag kinlik po natin yung ECG gain, may lalabas na magbabago yung value 0.5, 1, 2, and auto. So, auto lang po muna natin. And depende po yun sa gagamit kung ilan po yung kailangan yung ilagay. Then, yung sa mark. Kapag magmamark naman po tayo, may lalabas po dito. So, ipipress ko po tong mark. Ayan, may lalabas po dito sa taas. Ito po yung pang-marking natin for important events po dun sa ating waveform. Then yung print speed naman po, ayan. Nakaset na po siya. Sinet ko na po kanina na 3. Then yung review data. Kung gusto po natin i-review yung mga data na nakuha natin sa ating patient, is i-click lang po natin ito. Then ito po, dito po lalabas. So, iba ko po muna, magpapakita po muna tayo ng waveform. So, itatap ko po itong toko. Ay, yung ultrasound, yung fetal heart rate po pala. Para po may lumabas na dun sa probe. Ayan, may lumalabas po. Then, click na po natin yung review data. Doon po natin makikita yung ginawa po natin. Ayan.
So, dito po may lumabas po siya dyan. Ibig sabihin yan po yung sa behavior po nung pag pinrobe po natin dito. Ayan. Then, dito naman po, doon pa rin po, makikita po natin yung ating maternal list. Dito po sa maternal list, pwede po natin balikan yung mga user na ginamit po natin. Yung mga patient po pala. Ayan, dyan po natin makikita. Ayan. So, back lang po natin siya. Then, yung alarm list po natin, yung mga nag-alarm po for that, yung mga time. So, ito naman, mga sensors lang naman po siya, yung mga nakalagay. So, then, kung gusto po natin mag-select ng page, for example, masyado na pong mahaba yung pag-collect natin ng waveform. So, pwede po natin mag-select ng page. Then, yung preview speed naman po, pwede din po natin i-edit ito. So, sabihin po natin gusto nyo pong i-check yung speed in 3 cm per minute. Then, ayan. Magbabago din po siya. So, naka 3 cm na po. So, kung gusto nyo pong palitan, kung 1 cm lang. Ayan. So, mag-1 po. Ayan na po 1 cm. Then, previous page, ibig sabihin, babalik po. Pag masyado na pong mahaba yung page natin, pwede po tayo mag-previous page, or kung nakabalik po tayo, is pwede pong next page. Then, pagkatapos po nito, pwede po natin i-preview yung score. Ayan, pwede po natin siyang i-preview. And pwede din po natin siyang i-print. Ayan, kapag pinrint po natin siya dito, dito po tayo lalabas. Ayan. Ito po yung ating printed. So, back na po natin. Then, back lang po natin. Then, dito po sa main menu, ito po yung default. Dito po tayo maglalagay ng mga default po natin. So, first po dito is yung manage maternal. Ayan. Manage maternal po, kung ano pong gusto nyong ilagay. Ayan. So, back lang po natin. Then, fetal parameter. Ayan. So, ito po yung channel, yung default channel na lalabas natin is fetal heart rate 1. Kung pwede po natin siyang palitan. Ayan. Then, fetal heart rate 2. Kung gusto niya na po. Yung lalabas po doon sa waveform is fetal heart rate 1. So, kung gusto niyo pong palitan, fetal heart rate 2 ilalagay natin. Ayan. So, back lang po natin. Kasi default po talaga natin is fetal heart rate 1. Then, trace offset is 20 beats per minute. Then, yung fetal mga threshold po natin is 90%. Trace and toco reset po natin is 0. Then, depende po ito sa doctor kung ano nyo pong gusto nyo ilagay. Then, dito po kung gusto nyo pong baseline po natin ng toco is 20, pwede naman po. Ayan. 15, 10, and 5. Then, ang default po is 0. Ayan. So, back lang po natin. Then, ang fetal sweep, kung makikita po natin kanina 3. So, pwede na po natin siya palitan. Depende po sa gusto nyo makita. Meron po tayong 1, 2, and 3 cm per minute. Ayan. So, ang default po natin is 3. Ayan. Then, back lang po natin. Then, back lang po. Then, sa mother parameter naman po. So, ito naman po is yung para sa ECG, NIBP, respiratory, and temperature. So, dito po natin makikita. So, kung gusto nyo pong ibang lead yung lumalabas, so, commonly, ang lead po talaga na pinapakita is yung lead 2. Ayan. Click lang po natin dito ang lead 2. Ayan po. Then, back lang po natin. Then, yung gain is auto. Pwede po natin iset yung filter, monitor. Ayan. Then, yung lead po sa respiratory is 2 din. Ayan. Back na po natin. So, hindi na po natin gagalawin yung iba dito. Then, yung alarm. Yung mga alarm po natin is, ayan po. So, may password po siya. Is, kung gusto niyo pang magpabago ng
alarm is kailangan pa natin ng password. Then yung network, yan, yung network naman po is ito po yung IP, local address, and subnet mask. Ito po yung default gateway. So, back lang po natin yung print. Yan, ito po yung print speed, print score. So, pwede po natin ipalitan yung print score. Ayan, table plus score. Kasi ito po yung mostly na ginagamit ng mga OB para mo makita yung score and table. Ayan. Back lang po natin. Then, ito po yung print density, print duration. Ayan. Then, yung score. So, commonly, ang gamit po natin dito is Fisher. Pero, depende po kung ano po yung nasa regulatory ng company, ng hospital, kung Krebs po ba o Fisher ang ginagamit nila. So, may auto-scoring mode din po tayo. Pwede po nating yan. So, auto lang po. Or select. Yan. So, balik na po tayo. Back. Then, yung date and time. Pwede po natin palitan dito. Yung display. Pwede po natin palitan yung yung interface. So, hindi na po natin itong gagalawin kasi default na po to. So, back lang po natin. Export. We have bin export, PDF export. So, yung sa bin export po is yung compiled, yung mga nakalagay po na sa list is ilalagay po sa bin. So, bali lahat po ng mga naka PDF is ilalagay po sa bin. Then, sa system, ayan naman po is yung language, pwede pa natin palitan. Monitoring time, power off. So, hindi naman natin gagalawin to. And then, ayan. Then, sa maintenance is, yung maintenance po is service po ang gagalaw nito. So, hindi na lang pa natin ito gagalawin. Then, exit na po natin. So, yun po yung ating fetal monitor kung paano po siya gamitin. Papatayin po natin yung ating fetal monitor. Press lang po natin itong power button for 3 seconds. Then, mamamatay na po siya. Then, kung gusto nyo pong ibalik na po sa dating retracted siya. So, isasagad po muna natin ito. Ayan. Then, kapag sumagad na po, ayan, babalik lang po siya. Ayan. So, bali, ayun na po siya.